Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And on behalf po sa aking mahal na ama, mahal na ina, and sa lahat po ng aking gabay, maraming salamat po sa kanila. And sana po, no, gabayan din po kayo lahat na nandito po sa akin. Anyway guys, no, ang tatalakayin po natin is family tradition sa ating mga Filipino, Kristiyano, na kung tawagin is dapat buo ang pamilya. Well, I gusto ko na magbigay din po kayo ng opinion about sa tinatawag nating buo dapat ang family despite pa sa ginagawa ng ating mga asawa ni babae o ni lalaki, no? And ito po kasi halos po sa lahat po ng aking mga kliyente or sabihin po natin sa inyo guys na nagpapatarot or eto ang problema, no? Yung actually mostly, no, ang rape cases actually nangyayari sa ating pamamahay mismo. And ang problema po or sabihin po natin na kulang barang inside the family as well. And eto yung tinatawag po natin na pinakamasakit kasi po as like yung betrayal, yung tinatawag po natin na taong inaasahan po natin, eh yun pala ang kusa po na makakagawa ng masama ng ganito po against po sa atin. I am not saying na doom and gloom. I just want you to open your mind kasi tingnan po natin yung consequence po ng tinatawag po nating spiritual and common sense, no? And magbibigay ako sa iyo ng kwento. For example, para lang po makikita ninyo kung dapat po ba talaga buo ang pamilya, no? Kasi sabihin ko sa inyo guys, narinig ko na 'yan sa kapatid ko when I was young. When I was young, no, sa 18 anyos, no, 'di ba, hindi ka pwede ikasal. So, nagkataon lang, nung panahon kasi sa atin sa probinsya, 'di ba, pag naumagahan ka sa ibang bahay, problema 'yon, no? 'Di ba, kahihiyan 'yon sa pamilya po natin. So, yeah, ikakasal ka ng hindi mo gusto. But then sabi po sa akin ng kapatid ko is just like ngayon na may asawa ka na, so dapat malaman mo, no? Kasi siya po talaga is like sinasabi po natin na sobrang relihiyoso, halos araw-araw na sa simbahan. Pero kung nagpuputa, grabe naman, no? Okay, forget about that. Then, yeah, sabihin po natin, ang sabi po niya sa akin is just, ang kasalanan ng asawa mo is magiging kasalanan mo na rin. And like sinasabi po natin na ang mag-asawa o sabihin po natin na ang babae lalaki na pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng magtiwalag. Iyan is isa sa ating mga tradisyonal na mga Filipino na Kristiyano na dapat na pinapanindigan po talaga ng iba sa atin, but not me. I just want to be very frank. Prangka lang po talaga ako magsalita. Kasi sabi ko sa kanya, bakit magiging kasalanan ko ang kasalanan ng asawa ko? So, ibig sabihin, pag nambababae siya, kasalanan ko. Bakit? No? In all I know, ako, nagtatrabaho ako, I do my best being a mother, being a wife. Sa bahay, nagtatrabaho, then makikita mo yung asawa mo nasa sugalan. Anong gagawin mo? Anong reaction mo? Okay? And then dagdagan pa natin, mahuli mo yung asawa mo na may hinahalikan na iba. At the very young age at that time, talaga pong itong sungay ko siguro dumami, no? So, kasi itong boko, as in kulot na kulot talaga, siguro, lalo itong kumulot. Kulot din po ugali ko. And I said, yung sabi niya sa akin, o sabi ko kako, anong ginagawa mo? Sabi niya sa akin, is like, anong pakialam, binubuhay lang kita. No? And sa murang puso isipan, tumatak yan sa isip puso ko. No, hindi ako magpapaalipin at saka hindi din po ako magpapakumbaba sa kahit na sinong lalaki. Rebellious talaga ako noon pa. Pero actually sa inyo guys, sa atin na mga mababait, no, mga mababait na asawa, na sinusunod lang kung ano ang sabi ng asawa dahil ayaw nga ng gulo, dapat po buo ang pamilya nyo. So kahit nakikita mo na yung asawa mo ng bababae, tapos lalo na kapag tinatanong nyo, tapos nagagalit, na parang wala kang karapatang tanungin kung saan siya nanggaling,
No, as I think for me is a some kind of betrayal po na mas masakit pa ngaya sa binubugbog ako, 'no. Pero marami sa atin ang binubugbog, pero gano'n pa rin, okey pa rin sa kanila. Bakit? In the name sa pag-ibig at saka in the name po sa ano, no, hindi puwede sa akin 'yun. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi kasi ako hindi ako naniniwala na ang kasalanan lalo na pagdating sa asawa, kasi ang asawa mo, iba ang paniniwala nila, iba ang kinalalakhan nila, iba ang kinalalakhan niyo. Lalo na pong hindi kayo magkapatid, hindi kayo magkadugo. Paano po nangyari na ang kasalanan niya magiging kasalanan mo? And ba parang sa akin kasi, nakikita ko sa nanay ko, sa kapatid ko 'no, na gano'n ang although sabihin po natin, yeah, ang pagmamartir po ng nanay ko nagbunga po ng maayos. Kasi kahit papaano po hindi kami natiwala. Sa siyam na magkapatid, wala sa amin po nalaglag o hindi po niya pinamigay, hindi po niya ano, talagang nandiyan yung nanay ko. But I always ask why, bakit? Bakit po? Eh, kasi ayaw nga po ang rason niya is ayaw niya na magkahiwa-hiwalay kaming magkapatid. Well, iba po ang rason niya 'no. So, ngayon balik tayo dito sa isang kliyente ko. Ito siya po, talaga pong maselan 'to po 'no. Ang nangyari po kasi sa kanya is like etong paa niya, etong paa is like nagkaroon po siya ng problema as in sobrang kate and parang hindi na paa niya. And alam ko na ginamot, so in short po, ginamot ko siya and ang sabi ko sa kanya is like, "Ang gumagawa sa'yo, asawa mo lang." So, sabi niya hindi man yun kasi hindi man talaga siya marunong, first impulse 'no. So, I said, "Yes, asawa mo lang may gawa sa'yo." And then, so inungkat na. So, alam niyo ba kung anong ginawa niyan? In fact, tinakpan po yung mata niya, like parang nilagyan po siya ng maskara. Wala siyang makikita sa kanyang asawa kahit ano pang gagawin. Mantakin mo guys, no, uuwi siya ng Pilipinas kasi nasa ibang bansa sila. Ano na 'to, nasa ibang lugar na ho. And, sorry, sa Mayon Volcano po namin 'yan. And, 'di ko ma-o-off. So, grabe po ang asphalt ito sa amin, pero sa awa ng Diyos, dito sa amin siya. 13 Jan 26 Megan Gatsa Okay. Agos in Pyroplastic at Rockfall Dula Tagaho in Lava Dome in Bulkang Mayan Decom 10 a.m. Okay, so, um, sa buong taon na almost 27 years po nila nakasal, ano, hindi niya tinatanong kung bakit umuuwi yung asawa niya sa kanila na hindi siya kasama. Ang pangalawa, lahat ng kita ni mister wala siyang pakialam. Although share sila kasi hindi naman pwede na ibigay, there's no cash sa ibang bansa, no? So, deposit po yan sa joint account nilang mag-asawa. So, lahat pwede kumuha. Lahat, si lalaki, magtatrabaho lang kung kailan gusto niya. Samantala pong si babae, magtatrabaho halos tatlong trabaho, ano, 3 jobs, no? Para po kasi itong si babae, magaling po talaga siyang magtrabaho. Kumbaga sa akin, may pangarap po ba, kaya po sila nakarating dito, ganyan, 'no. So, si lalaki 'pag uuwi, 3 linggo, lahat suportado 'yan. Si babae ganito, si lalaki lahat makukuha niya kung ano po ang kailangan. Pero sa loob po ng mahigit 10 taon 'di nakakauwi si babae. Sa loob ng kanilang pagsasama, sa 27 years nilang pagsasama, na hindi pa 'yan sila umuwi na magkasama. You see guys 'no, although sabihin po natin may kasama po siyang espiritual, but an early age po dapat madi-detect muna. Tayo kasi mga babae, bulag tayo sa katotohanan o nagpabulag-bulagan kaya po lumalala siya. So I would say, we also invite the devil into our life because we allow it. Ano? Wala kang lakas na loob. Yes, pero hanggang sa lumala at yung tali po nagiging masyado na pong mahigpit, yung maskara niya hindi na siya. So, lalo po siyang lalakas kasi deep inside po kasi niya, hindi niya tinatanong. Yes, sa totoo lang po, kung hindi po naglakas loob yung kapatid niya, napatingnan talaga siya at alamin kung ano talaga nangyari niya, hindi talaga yun mariresolve ba? Alam mo ba yung paa niya na halos hindi na sa kanya?
no, na maano na. Bakit pagdating doon sa hospital, wala man pa findings, lahat siya okay. Bakit bakit ang paa niya talaga pong sobrang kate? Pero magtataka kayo, no? Bakit 'pag nagtatrabaho siya wala siyang nararamdamang kate? Bakit pag-uwi lang 'pag nakahiga na? Kaya hindi siya tumitigil sa katatrabaho kasi 'pag nagtatrabaho siya, wala siyang mararamdamang kate. Now, coincidence po ba na ang gusto lang ng asawa niya is patatrabahuin at patatrabahuin siya? Ano? And masaklap pa dito kasi guys, is just like, yes, I know na parang 'pag nakatali ka sa isa lalo na po 'pag wala kang mapagsasabihan sa mga problema mo, and lalo na ngayon sa media na halos lahat na lang kung ano yung nangyari sa very personal life natin, like naka-upload po sa media. So, marami tayong mga nanay, no, na sa depress po, no, um, yeah, nagpakamatay, sinabay yung mga anak. 2 beses na po nangyari yan. And etong tradisyon po natin sa ating mga Filipino na dapat, yeah, sinasabi po natin na we are Christians, no, mga Kristiyano tayo, and mahal tayo ng ating Diyos, ganito ngayon, blah, blah, blah. Bakit nangyayari to? And to the extent po talaga na hanggang saan ang ating pagkatanga para po magising tayo sa katotohanan na may nangyayari na po sa atin spiritually or common sense ba? Spiritually and common sense. Ikaw na si babae, meron na pong early stage yan na kung ano po ang ginagawa ng asawa mo. If you cannot fight something, there is something wrong with you. There is something wrong po sa iyo na nakatali ka or nakabind ka, si ganito, ganyan. Then, kung gusto mo talagang makahulagpos dyan, makakahulagpos ka because you are stronger. You are also, sabi ko sa inyo, you are son and daughter of God, or you God Himself. Diyos din kayo. Bakit hindi kayo marunong mag-judge sa mga nangyayari sa inyo? And then, yeah, pupunta kayo sa manggagamot, and then, this all, sabihin ko sa inyo, sa totoo lang, yes, no, the money is good, yeah, sa amin, pero no, buhay namin ang kapalit, ang aming katinuan, ang aming pag-iisip, po talaga po, ang nakataya dito. Kaya kung minsan po talaga pong, very low energy, kasi kapag kasi ginagamot ang isang tao, hindi ko kayo pwedeng gamutin kung hindi ako papasok sa sapatos nyo, sa sitwasyon nyo. I cannot really change that, no? Kailangan pasukin ko siya and then get out. And then, if i-fix mo siya before you can get out. But before you have to get out, makukuha mo ang lahat po ng energy na yan. And that's why I said yes sa ngayon. Parang hindi ko na kaya, no, na hindi sasabihin po sa inyo that actually the devil in our life, we invited them at the early stage hanggang sa lumaki, and then hanggang sa natatamaan na tayo. And ano sasabihin po natin? Kinukulam tayo? Yes, totoo yun. But you know what? The problem is, we allow that. Ito ang masakit. Hinahayaan natin na some entity will get hold on us just because of tradition na dapat buo ang pamilya. No? Ang buo ang pamilya, kasi sa akin, makikita ko ito guys, hindi lang po ito sa lahat po, halos tayo mga Filipino. Yung you're crazy. Marami akong nakikita talaga na alam mong wala nang saya ang kanilang pamilya, hindi na sila nagmamahalan, hindi na sila nagtatabi, no? And then for what? Dahil sa mga bata, okay, I can bear with that, no? Dahil sa mga bata. Siguro sa akin, magagawa ko yun dahil din po sa mga anak ko. Dahil din po sa mga apo ko, sa mga ano ko, I will stay. But I will fight. I will really fight, no? Kasi alam niyo kung bakit? Walang demonyo na makakapasok sa inyo kung hindi ninyo iaalaw. And kahit sino pa yan, no? Matapang siya, sabi ko sa'yo, may time pong matutulog yan. But then, meron ba tayong lakas na loob? Kasi sabihin ko sa inyo guys, sa lahat po ng mga nanay dyan, no? And we are thinking na this is for our family, and this is good for the family. At tatanungin ko kayo, kasi
I'm almost 15 years po na nagka-card. Nakikita ko ang pamilya, nakikita ko ang sitwasyon sa loob ng sariling pamilya, and it hurts. Talaga pong masakit. Kasi alam niyo kung bakit. Kapag ikaw na ina, hindi mo kayang ipaglaban ang karapatan mo, no? Bilang babae, bilang ina, do you think na paglaki ng mga anak mo, kaya din nilang ipaglaban ang sarili nila pagdating sa sarili nilang pamilya? Then, I tell you that, guys, pagdating din ng panahon po na nagkaroon na ng isip ang mga anak mo, sasabihin kanila, kasalanan mo, kasi hinahayaan mo lang. I've seen that, guys, no? I've seen that. Mas mautak pa yung mga anak natin. You know why? Kasi ang mga anak natin, hindi sila nakikita nila ang totoong sitwasyon. Mommy, you can leave, actually. No, you can leave, you can go, you can live your own life. Malalaki na kami. Pero bakit nagkikling ka? Somehow, you are thinking na, baka magbago pa siya. Dahil bakit? Anong sasabihin ng ibang tao? Dapat buo pamilya ko. That's bullshit. Ang buo ang pamilya, sabihin natin, ang buo ang pamilya, ikaw na lalaki, ikaw na asawa, is like you also, like, ikaw ang magpuprovide sa pamilya, ikaw na babae, is mag-aalalay ka po sa asawa mo, or rather po, magtulungan po kayong dalawa. Yan ang totoong sabihin ko kung mag-asawa. Pero kung sa iyo lahat, magbabayad ng bills, magpapalaki sa mga anak mo, maghatid sundo sa eskwelahan, magpapaaral sa kanila, pag-uwi doon sa bahay, magtatrabaho ka pa, maglalaba, lahat tapos siya saan? Then guys, sabihin ko sa inyo mga babae, ano ang papel niya sa buhay mo? Yung may katabi ka lang? No? Prangka ako, sa totoo lang. Yeah. For me, fine. Pero dapat po, you have to protect yourself also. Hindi yung dahil magarbo ka, no? Dahil kailangan mo yung ipaglaban ang karapatan mo. Kasi kailangan mong ipakita sa mga anak mo na kaya mo din mabuhay na wala ang asawa mo pa. Pagdating ng panahon, just in case po, kasi mana-mana yan, alam nyo ba? Mana-mana yan. Yung lalaking malupit sa mga anak, ang mga lalaki din yung malupit din yan sa mga anak nila. Bakit? Kasi bakit? Yun ang nakikita nila. Then ang buhay mo, it will be repeated ulit. Gaano man kahirap ang buhay mo, mas mahirap ang dadanasin ng mga anak mo. That's the truth po. I'm so sorry. Pagdating sa gamutan, I'm going to kill, no? Patayin ko ang devil or demonyo na nasa buhay mo, which is actually hinayaan mong lumaki at lumaki at lumaki at lumaki at lumaki. And sinong kawawa? Of course, no? Manggagamot. And of course, But I just want you to kung ikaw man ito, guys, gusto ko din po na you have also, I will help Jesus Christ, I will help. No? Ang gusto ko lang din po, you also have to act. Lumaban ka din kasi hindi ka din subject ng kahit na sinong espiritu, kasi ang kahit na anong demonyo espiritu demonyo, they are only an entity that you allow, no, na pinalaki at pinalaki at pinalaki hanggang sa hindi mo na kaya. And then what? Magsasabi tayong kinulam tayo? Yes. Bakit? Kasi hinayaan mo. Kontrolin ka ng demonyo. Ang sabihin ko sa inyo, guys, lahat ng tao may sapi yan, may demonyo yan. At hindi asawa mo ang nagpapahirap sa iyo. Bakit nagagawa ng tao ngayon ang pugutan ng isang dalagita, ang isang dalaga? Bakit nagawa ng isang lulo na rapin ang siyang kanilang sariling apo? Bakit kayang tagain ng isang kapatid ang kapatid niya? Now, we all call Kristiyano? Asan ang Diyos natin? Wala na ho. Sobra na ho. Pag hindi po tayo nagbago, at hindi po natin ipaglaban, lalo na sa ating mga kababaihan, ipaglaban ninyo ang
karapatan niyo. Ipaglaban ninyo ang lakas niyo. Kasi kung hindi, si Sofia mismo mag-aalis lahat ng karapatan niyo and magugunaw itong mundo natin. Nagsisimula na, ano? Nagsisimula na yung apoy. Kasi alam niyo kung bakit, kung sino si Sofia. Si Sofia yung tao na ni-reject po. Never see, ever since pa lang. May kwento po ako sa inyo dyan. Thank you for watching and maraming salamat sa aking sermon and thank you, no? Nagpalabas lang po ako. Karapatan po natin ng mga babae po na kahit papano ipaglaban po yung espiritu mo. Huwag kang ipaglaban mo yung espiritu mo. Huwag mong hayaan na hawakan ng demonyo ang buhay mo. Kasi buhay mo yan. Dapat walang nakahawak sa inyo. Alright guys, thank you very much po.